King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1187. Divine Weapon of Death. Ang isang miyembro ng Skywater Yao race ay kasalukuyang nasa labas ng Forest of Death. Matagal na sila doon. Siguradong namatay ang brat na iyon. Ang sabi ng taong mula sa Skywater Yao race na may malamig na tawa. Gayunpaman, kailangan pa niyang manatili dito ng isang araw dahil sa mga utos. Boom! Sa sandaling ito, isang nakakatakot na death intent ang biglang lumitaw sa loob ng kagubatan na natatakpan ng ambon ng kamatayan. Whoosh! 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 Ang ambon ng kamatayan na nakapalibot sa gitna ng kagubatan ay nagsimulang gumalaw at naging isang higanteng whirlpool, na nagpakalat ng death intent sa bawat direksyon. Ang eksenang ito ay malinaw na umaakit sa lahat na kasalukuyang nasa paligid ng Forest of Death. Ang mga taong ito ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos dahil ang lahat ng ito ay masyadong nakakatakot. Bilang karagdagan, dahil ang Wild Ancient Secret Dimension ay nagbukas ng napakatagal na panahon, ang ilan sa mas malalakas na puwersa ay nagtipon na at nagtungo sa ibang mga lugar upang makakuha ng mas malaking kapalaran. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao malapit sa Forest of Death ay quasi-gods, rank 2 true gods, at rank 3 true gods. Isang lilang asol na figure ang lumitaw sa likod ng ilang mga bato 100 milya ang layo mula sa Forest of Death. Ano ang biglaang pagbabagong ito sa Forest of Death? Laking gulat ni Little Ling. Kahit na inisip niya na si Zhao Fang ay namatay pagkatapos ng mahabang panahon sa Forest of Death at handang bumalik at sabihin sa iba kung ano ang nangyari, ang biglaang pagbabago sa Forest of Death ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam na maaaring si Zhao Fang ay buhay pa. Sa gitna ng Forest of Death, ang nakakatakot na sigaw ng mga multo ay umalingaw mula sa mga puwang at mga depekto sa selyo sa ibaba ng God-Sealing Stone. Ho! Tinakpan ng ambon ng kamatayan ang God-Sealing Stone at patuloy itong nabubulok. Sa gilid, ang dalawang natitirang miyembro ng Golden Armed Race ay tumingin kay Zhao Fang sa takot at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi nila akalain na maglalabas si Zhao Fang ng isang nakatagong card na hindi pa nila nakita sa huling sandali at pilitin silang lahat pabalik, pagkatapos ay ipapadala si Yu Hen sa God-Sealing Stone. Noong una ay gusto lang nilang makahanap ng isang taong may magandang pisikal na lakas ngunit mababa ang paglilinang upang masugpo nila ang taong ito pagdating ng panahon. Hindi nila inaasahan na itinago ni Zhao Fang ang kanyang sarili ng ganoon kalalim. Ang lalaking may kaliskis ng dragon sa tabi niya ay mas hindi maarak, ngunit tila si Zhao Fang ang pinuno. Tara na, ang ideyang ito ay lumabas sa kanilang isipan. Tiyak na hindi nila makukuha ang divine weapon sa puntong ito, at madali silang mapapatay ni Zhao Fang. Whoosh! Whoosh! Ang Golden Armed Race ay hindi na nag-abala sa pagguho mula sa ambon ng kamatayan at nagpalipat-lipat ng tipak ng divine power para tumakbo. Master, wala tayong gagawin sa kanila. Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Mamamatay sila. Walang emosyong ekspresyon si Zhao Fang, na para bang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi alam ng Black Destruction Serpent Dragon kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito, ngunit dahil walang pakialam si Zhao Fang, tamad din itong mag-ingat. Napakaswerte ni Master at nakamit niya ang gayong kapalaran. Ang sabi ng Black Destruction Serpent Dragon na may selos. Ayon sa mga hula nito, ang divine weapon sa ibaba ng God-Sealing Stone ay malamang na isang high-grade o kahit isang peak-grade na divine weapon. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay walang ganoong nakakatakot na divine weapon sa kanyang tuktok. Si Zhao Fang ay nasa peak stage pa lamang ng Mystic Light Realm ngunit maaari na siyang makatagpo ng ganoong kapalaran. Gayunpaman, hindi magiging madaling gamitin ang kapangyarihan ng gayong malakas na divine weapon, lalo na't ito ay masama at masama. Whoosh! Whoosh! Dalawang figure ang biglang dumating. Tumingin ang Black Destruction Serpent Dragon at nakitang sina Zhao Wan at Zhao Wang iyon. Nalaman kaagad nito ang ibig sabihin ni Zhao Fang kanina. Ang Golden Armed Race duo na tumakas lang ay malamang napatay ng dalawang ito. Sa totoo lang, bago pa man sila makarating sa Phoenix Forest, pinaalis ni Zhao Fang sina Zhao Wan at Zhao Wang sa pangunahing teritoryo. Pagkatapos ng lahat, lubhang mapanganib para kay Zhao Fang na kumilos sa labas ng kanyang teritoryo,
at ang Black Destruction Serpent Dragon at ang maliit na pass ang magnanakaw lamang ay hindi sapat. Nakakatakot na Divine Weapon of Death. Bulalas ni Zhao Wang habang nakatingin sa God Sealing Stone. Nasa kanya ang Eye of Death at naunawaan niya ang Death Intent, kaya malinaw niyang naramdaman ang nakakatakot na Death Intent sa ilalim ng God Sealing Stone. Ang Death Intent na ito ay higit na nakahihigit at mas malalim kaysa sa kanya. Bumalik ka at humanda sa pagkilos. Aalis tayo kapag nakuha na natin ang Divine Weapon. Sinabi ni Zhao Fang sa mababang tono, at lahat ay umatras sa isang tiyak na distansya. Boom! Ang kapangyarihan ng selyo sa paligid ng God Sealing Stone ay tinamaan ng malakas na pag-akyat ng kapangyarihan. Pakiramdam ni Zhao Fang at ng kanyang mga kasama ay parang umuungal ang hindi mabilang na mga multo at sinusubukang lumabas. Nanginginig ang kanilang mga puso sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito mula sa malayo. Basag! 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 Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa God Sealing Stone, at lumawak ang mga ito sa bawat direksyon. Boom! Isang surge ng death power ang dumapo sa God Sealing Stone, at ang buong God Sealing Stone ay nahati. Ang kapangyarihan ng kamatayan, na tila kayang sirain ang lahat, ay tumaas sa langit. Maging ang hangin mismo ay tila nawasak. Mabuti na lang at medyo naka-atras si Zhao Fang at ang kanyang mga kasama, kung hindi, ang pagdagsa ng kapangyarihan ng kamatayan ay gagawin silang isang tumpok ng mga buto. Gayunpaman, alam nila na ang surge ng kapangyarihan ngayon ay malamang na naubos ang lahat ng kapangyarihan ng Divine Weapon. Whoosh! Isang itim na figure ang lumabas mula sa madilim na kailaliman ng kamatayan. Sa tingin mo saan ka pupunta? Agad na inikot ni Zhao Fang ang kanyang God Eye, at isang napakalalim na purple whirlpool ang nakalok sa itim na figure at nagsimulang sumipsep ng kaluluwa nito. Ang Divine Weapon na ito ay may sariling kamalayan at maaaring gumalaw. Dahil mayroon itong sariling kamalayan, nangangahulugan iyon na magiging epektibo laban dito ang Gaze of the God Eye ni Zhao Fang. Weng! Ang itim na figure ay tumigil sa hangin at inihayag ang hitsura nito. Isa itong napakaitim na staff na kasing haba ng isang tao. Mayroong hindi mabilang na mga salita na nakasulat dito, at nagbigay ito ng isang madilim na masamang pakiramdam. Sa ibabaw ng mga tauhan ay isang umuusli na itim na kuko. Sa gitna ng kuko ay isang itim na mata na katulad ng Eye of Death. Kasabay nito, lumipad ang Black Destruction Serpent Dragon, Zhao Wang, at Zhao Wan patungo sa staff. Agad na gumamit ng Soul Attack ang tatlo para sirain ang Soul Intent ng Black Staff. Weng! Weng! Ang itim na staff na ito ay napakahina na, at ito ay pinipigilan na ngayon ng Gaze of the God Eye ni Zhao Fang habang sinalakay ito ng tatlo pa. Nagdulot ito ng panginginig ng itim na tauhan. Halika! Pinataas ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Gaze of the God Eye at sinipsip ito sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Pumunta ka, sinabi ni Zhao Fang sa malalim na tono habang naghahanda siyang gamitin ang Misty Spatial World at umalis kasama ang lahat, ngunit napagtanto niya na ang kakayahan ng Misty Spatial World ay hindi magagamit dito. Sa sandaling ito, ang ambon ng kamatayan na nakapalibot sa lugar na ito ay nawawala at kumukupas. Maraming tao ang nagsimulang sumulong sa Forest of Death. Ang God Sealing Stones na ito. Dama po ang tingin ni Zhao Fang sa God Sealing Stone na ngayon ay nagkapira-piraso. Ang halaga ng kumpletong God Sealing Stone ay hindi magiging mas mababa kaysa sa itim na staff na ito. Kahit na ngayon ay nagkapira-piraso na ito, nandoon pa rin ang kapangyarihan nitong magbuklod. Ito ang dahilan kung bakit hindi magamit ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Misty Spatial World. Shua! Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, kinuha ni Zhao Fang ang God Sealing Stones. Weng! Shua! Sa susunod na sandali, sina Zhao Fang, Zhao Wang, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglaho sa isang kislap ng pilak na liwanag habang si Zhao Wan ay umatras pabalik sa itim na ambon. Sa tuktok ng isang bundok sa gilid ng Ancient Dream Realm. Weng! Shua! Lumitaw ang mga figure ni Zhao Fang at ng kumpanya habang kumikislap ang silver light. Si Zhao Fang ay nanatiling hindi kumikibo matapos makabalik ng ligtas. Ang kanyang mga iniisip ay nakatuon kay Zhao Wan. Kailangan niyang tiyakin na ligtas na makakaalis si Zhao Wan sa Forest of Death.
Ang dahilan kung bakit pinananatili ni Zhao Feng si Zhao Wan doon ay dahil kailangan nilang dalawa ni Zhao Wan na dagdagan ang kanilang lakas ng mabilis. Ang pag-iwan kay Zhao Wan kasama ang iba pang mga eksperto ay maaaring magbigay daan sa kanya na mangalap ng intel. Sa kasalukuyang kakayahan ni Zhao Wan at sa tulong ng iba pang sinaunang lahi, walang panganib sa pangangalap lamang ng intel. Narito ang iyong kapalaran. Nagpakita si Zhao Feng ng isang mahinang ngiti kay Zhao Wang. Tama, sa divine weapon na ito, ang aking lakas ay maaaring tumaas ng husto kahit na hindi ko makontrol ang kapangyarihan nito ngayon. Isang nakamamatay na ngiti ang ipinakita ni Zhao Wan. Ang personalidad at ugali ng isang tao ay magbabago depende sa kung ano ang Dao na kanilang nilinang. Nilinang ni Zhao Wang ang Dao of Death, kaya nagmukha siyang isang malamig at malupit na soberanya ng demonyo. Unang tinulungan ni Zhao Feng si Zhao Wang na pinuhin ang itim na staff na ito. Ang itim na staff sa dimensyon ng God Eye ni Zhao Feng ay walang magawa ngayon. Parang tinatakan pa rin ito ng God Sealing Stone. Gayunpaman, sa sandaling ilabas ang staff, nagbigay ito ng malalim na death intent at sinubukang tumakas mula sa kamay ni Zhao Feng. Kailangan ng mga divine weapon upang makilala ang kanilang mga Panginoon. Ang itim na staff na ito ay halatang ayaw manatili sa kamay ng isang mahinang tulad ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, inilibot ni Zhao Wang ang Eye of Death at hinigop ang kapangyarihan ng kamatayan na nagmumula sa napakaitim na staff, at naunawaan niya ang death intent sa parehong oras. Weng! Ang itim na staff ay nanginginig saglit matapos maramdaman ang Eye of Death, pagkatapos ay sinubukang tumakas mula kay Zhao Feng. Malinaw na, kahit na si Zhao Wang ang may Eye of Death, ang itim na staff ay hindi pa rin masyadong nagmamalasakit. Tribulation Lightning Eye Flame. Nang walang sinabi pa, ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at sinimulan itong bombahin. Kung ito ay nasa pinakamataas na kapangyarihan nito, ang itim na staff na ito ay hindi matatakot sa Tribulation Lightning na ito, ngunit sa ngayon, ito ay masyadong mahina, kaya hindi nito makayanan ang puwersa mula sa Tribulation Lightning. Pagkatapos ay sinipsip ni Zhao Feng ang itim na staff pabalik sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata pagkatapos ng isang oras na pagkakakulong sa isang pagkapatas. Si Zhao Wang ay pumasok sa pag-iisa. Ito ay malinaw na siya ay makakakuha ng walang limitasyong mga benepisyo mula sa pakikipag-ugnayan lamang sa mga tauhan na ito. Kapag mas malakas na siya, tiyak na mapapadalisay niya ang Divine Weapon of Death na ito. Pumasok din si Zhao Feng sa pag-iisa pagkatapos umalis ni Zhao Wang. Shua! Maraming mapagkukunan ang lumitaw sa harap ni Zhao Feng, kabilang ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng mga elemento ng hangin, kidlat, at metal. Naroon din ang mga balahibo ng Phoenix-tailed bird. Ang unang naisip ni Zhao Feng ay nagpalibot sa 5 elemental wind lightning technique at nilinang ang metal of wind lightning. Ang pangalawa sa kanyang mga iniisip ay ginamit ang 5 elemento ng wind lightning at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang pinuhin ang kanyang sacred lightning body. Ang pangatlo ng kanyang mga iniisip ay ginamit upang siyasatin ang mga balahibo ng buntot. Ang mga balahibo ng buntot na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng bloodline ng Phoenix-tailed birds. Ang apoy ay naglalaman ng diwa ng Phoenix-tailed birds. Nanginig ang puso ni Zhao Feng habang sinisiyasat niya ang 3 balahibo ng buntot sa kanyang harapan. Sila ay Escarlata, Orange, at Purple ayon sa pagkakabanggit. Natagpuan ni Zhao Feng na ang mga katangian ng 3 apoy na ito ay magkaiba. Ang Escarlata na apoy ay magulo at mapanira. Ang Orange na apoy ay nagninangas na mainit na parang natutunaw sa anumang bagay, at ang lila na apoy ay naglalaman ng isang uri ng kapangyarihan na maaaring makapinsala sa kaluluwa. Maaabot ng aking Ancient Blood Devil Sun bloodline ang mga bagong taas kung gagamitin ko itong 3 balahibo ng buntot para pinuhin ito. Ang 3 balahibo ng buntot na ito ay maaaring magbigay daan sa bloodline ni Zhao Feng na lumakas ng mas mabilis. Kasabay nito, ang 3 balahibo ng buntot na ito ay naglalaman ng maraming nakapagpapagaling na katangian na malaking tulong sa katawan at estado ng pag-iral ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1188. Unang antas na fire intent. Ang apoy, kidlat, at gininto ang liwanag ay kumislap sa tuktok ng isang bundok. Ito ay lubhang mabangis. Bahagyang makikita ang isang nakaupong figure sa gitna ng tanawing ito.
Maraming multicolored items ang lumutang sa harapan niya. Kahit ang rank 4 True Gods ay gustong lumutang ang mga kayamanang ito sa harap ni Zhao Fang. Ang mabangis na tanawin ay dulot ng paggamit ng mga ito ni Zhao Fang sa paglilinang. Ang kabuoang lakas ni Zhao Fang ay tumaas ng husto mula sa malaking halaga ng mga mapagkukunan. Ho, Weng. Isang iskarlate gininto ang apoy na parang salamin ang sumunog sa buong katawan ni Zhao Fang. Weng. Boom. Naglabas ng nakakapasong kulay dugo na apoy ang mala-iskarlatang gintong salamin na katawan ni Zhao Fang. Ho. Ang tatlong balahibo ng buntot sa harap ni Zhao Fang ay mabilis na sumanib sa nagninangas na apoy ni Zhao Fang. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng bloodline sa loob ng mga balahibo ng buntot na ito ay pumasok sa kanyang katawan at dugo. Boom! Ang malakas na surge ng bloodline power ay mabilis na sumanib sa katawan ni Zhao Fang at naging sanhi ng paggulo ng kanyang ancient blood devil sun bloodline. Nabangga ang kanyang bloodline sa sinaunang bloodline na kakapasok lang. Ang laking reaksyon. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Noong nakaraan, ang bloodline ng ancient blood devil sun ay naglabas lamang ng matinding init kapag pinipino nito ang iba pang sinaunang bloodline. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng reaksyon sa pagkakataong ito ay marahil dahil napakaraming pagkakatulad sa pagitan ng linya ng Phoenix-tailed bird at ng bloodline ng Ancient Blood Devil Sun, o marahil ay masyadong malakas ang bloodline ng Phoenix-tailed bird race. Ang kailangang gawin ni Zhao Fang ay kontrolin ang Ancient Blood Devil Sun bloodline at kainin ang bloodline power ng Phoenix-tailed bird bloodline. Ho! Ang apoy sa paligid ni Zhao Fang ay lumakas at lumakas, na para bang siya ay muling ipanganak. Para siyang nag-aalab na demonyong soberano. Sa kalaunan, ganap na nilamon ng Ancient Blood Devil Sun bloodline sa loob ng katawan ni Zhao Fang ang Phoenix-tailed bird bloodline. Ho! Ang bloodline sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay parang kumukulong tubig, at nagsimula itong tumaas. Boom! Ang apoy sa paligid ng katawan ni Zhao Fang ay nag-alab sa sobrang galit. Pulang dugo ang mga ito, at ang surge ng bloodline aura ay mas malakas at mas mainit kaysa dati. Weng. Ang malabong imahe ng Phoenix-tailed bird ay makikita sa likod ng nag-aalab na likod ni Zhao Fang. Ang mga sinaunang hayop sa malapit ay biglang naramdaman na nagsimulang kumulo ang kanilang mga bloodline, at agad silang napuno ng takot at gulat. Mukhang sumailalim sa ebolusyon ang aking Ancient Blood Devil Sun bloodline. Sabi ni Zhao Fang sa mahinang tono na may pananabik. Hindi niya alam kung anong ranggo ng 10,000 ancient races ang maihahambing niya ngayon. Susubukan ko ito. Tumayo si Zhao Fang. Nagbigay siya ng dominanti at ligaw na aura. Ho! Isang iskarlata na magulong apoy ang biglang pumaligid sa kamay ni Zhao Fang matapos niyang i-circulate ang bloodline ng Ancient Blood Devil Sun. Boom! Sumuntok ni Zhao Fang. Boom! Pang! Isang iskarlata na liwanag ng kamao ang lumabas na parang bowl ang apoy at nagliwanag sa kalapit na kalangitan. Anong kapangyarihan? Lalong lumakas ang apoy. Naramdaman ni Zhao Fang ang higanteng firehole sa kanyang harapan. Weng. Ang dambuhalang bowl ang apoy na ito ay patuloy na nagninangas sa hangin, na para bang hindi na ito mawawala. Nakaramdam si Zhao Fang ng kaunting abala at ginalaw ang kanyang layunin. Ang bowl ang apoy ay agad na sumabog at naging isang karagatan ng apoy, ngunit hindi ito napatay. Ang pakiramdam na ito, maaaring umabot na sa level 1 ang fire intent ko. Naramdaman ni Zhao Fang na kayang kontrolin ng kanyang fire intent na kanyang pinakawalan. Maaari niyang makuha ang Heaven Earth Yuan Chi sa hangin at gawing kapangyarihan ng apoy para sa kanyang sariling paggamit. Hindi ko akalain na ang pagsasanib ng Phoenix-tailed bird bloodline at Ancient Blood Devil Sun bloodline ay magbibigay daan sa aking pag-unawa sa intent of fire na umabot sa level 1. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Fang. Personal niyang nasaksihan ang battle power ni Hao Qing, na ang intent of water ay halos nasa level 1. Sa sandaling ito, ang intent of fire ni Zhao Fang ay tunay na level 1, kaya mas malakas pa ito kaysa kay Hao Qing. Matapos palakasin ang kanyang bloodline, nagsimulang tumuon si Zhao Fang sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Bagamat ang pagtaas ng cultivation ay hindi makakapagpahusay sa battle power ni Zhao Fang, ang kanyang cultivation ay masyadong mababa at magsisimulang higpitin ang paglaki ng kanyang battle power. Whoosh! Isang nagninangas na gininto ang higanteng sungay,
isang kulay dugo na bulaklak, at isang gininto ang prutas na natatakpan ng kaliskis ang lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Ito ang pinakamahalagang cultivation resources ni Zhao Feng ng Dao of Metal. Na-duplicate na niya ang ilan kanina at malaya na niyang magagamit ang mga ito. Weng. Shu. Ang mga epekto ng tatlong mapagkukunan ay sinipsip ni Zhao Feng at Dom Aloy sa kanyang katawan at mga paa patungo sa kanyang Sacred Power Whirlpool. Ang Sacred Power Whirlpool ni Zhao Feng ay parang 5 kulay na circular tablet na dahan-daang umiikot. Kapag ang mga nakapagpapagaling na katangian ay pumasok sa gininto ang bahagi ng tableta, mabilis silang napino at hinihigop. Weng. Boom. Ang Metal of Wind Lightning Sacred Power sa gintong lugar ay biglang naglabas ng maliwanag na gintong liwanag. Kasabay nito, ang gintong liwanag at ang kapangyarihan ng Wind Lightning ay bumaril sa bawat direksyon mula sa katawan ni Zhao Feng. Ang pundasyon ko ng Metal of Wind Lightning ay sobrang solid. Magagawa kong makapasok sa pinakamataas na yugto pagkatapos na linangin ito ng kaunti pa. Bulong ni Zhao Feng. Ang kanyang Metal of Wind Lightning ay halos umabot na sa peak stages. Si Zhao Feng ay nagpatuloy sa paglilinang at humintol lamang kapag ganap niyang nasipsap ang mga katangian ng panggamot pagkalipas ng 3 araw. Tulad ng inaasahan sa mga metal elemental na kayamanan. Ang aking Metal of Wind Lightning ay ganap na pinagsama at mas lumakas pa. Nagulat si Zhao Feng, ngunit malaki ang ngiti niya. Sa kanyang kasalukuyang bilis, malapit nang maabot ng kanyang Metal of Wind Lightning ang maximum power. Sa puntong iyon, ang kanyang Metal of Wind Lightning ay maihahambing sa divine power, at maaari siyang ituring na isang demigod. Ngayong ang kanyang Intent of Fire ay umabot na sa level 1, inaasahan ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng Lightning Fire Obliteration kung ito ay sumanib sa kanyang max power na Metal of Wind Lightning. Ho! Isang itim na guhit ng liwanag na nagbigay ng aura ng kamatayan ang lumapit kay Zhao Feng. Ang taong ito ay si Zhao Wang. Dumarating siya isang beses bawat ilang araw upang makatulong si Zhao Feng na sugpuin ang itim na staff at hayaan siyang makuha ang hangin ng kamatayan nito at maunawaan ang death intent mula rito. Si Zhao Wang ay hindi nagmamadaling pumasok upang maging isang demigod, ngunit ang kanyang pag-unawa sa kamatayan ay naging mas malakas, at ang kanyang karunungan sa Eye of Death ay mas mahusay. Hindi niya kailangang linangin ang maraming bagay gaya ng ginawa ni Zhao Feng. Ang kailangan lang pagtuunan ni Zhao Wang ay ang Death Intent at ang Eye of Death. Gayunpaman, siya ay kapareho ni Zhao Feng sa isang tiyak na paggalang. Ang kanyang aktwal na lakas ay nalampasan ang kanyang paglilinang, at kaya niyang pumatay ng mga kaaway na may mas mataas na paglilinang. Hindi siya mahihirapan makipaglaban sa isang rank 1 True God. Shua. Isang whirlpool ang lumitaw sa hangin, at ang itim na staff ay lumutang mula dito. Whoosh. Ang unang reaksyon ng itim na tauhan ng lumitaw ito ay lumaban. Mula sa punto de vista nito, kung ito ay nasa pinakamataas na bahagi nito, ang isang kirot lamang ng kapangyarihan nitong kamatayan ay maaaring pumatay sa 2 tao sa harapan nito, kaya ayaw nitong yumoko kina Zhao Feng at Zhao Wang. Tribulation Lightning Eye Flame. Inipon ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at pinakawalan ito nang walang sinabi pa. Ang itim na staff ay naging mas masunurin pagkatapos ng pambobomba ng God Tribulation Lightning. Pagkatapos ay ipinalibot ni Zhao Wang ang Eye of Death at mahinahong hinigop ang hangin ng kamatayan. Pagkalipas ng ilang oras, ang hangin ng kamatayan na nagmumula sa katawan ni Zhao Wang ay lumakas at lumalakas, at ang aura ng kamatayan ay walang epekto sa kanya. Weng. Whoosh. Ang Eye of Death ni Zhao Wang ay biglang nagsimulang umikot ng mas mabilis, at isang layer ng itim na ambon ng kamatayan ay dahan-dahang lumitaw sa paligid. Hindi masama, itong Divine Weapon of Death ay hindi simple. Nakatulong pa ito sa Intent of Death ni Zhao Wang na maabot ang level 1. Si Zhao Feng ay labis na nasisiyahan. Sulit ang panganib na kinuha upang makuha ang divine weapon na ito. Ang dalawang clone ni Zhao Feng ay parehong may malakas na battle power. Kung silang tatlo ay lumaban ng sama-sama, magkakaroon sila ng perpektong pagtutulungan, at maaari pa nilang talunin ang isang rank 3 True God sa isang head-on battle. Whoosh! Umalis si Zhao Wang pagkatapos ng kalahating araw ng pag-unawa upang linangin ang kanyang sarili. Shua. Ibinalik ni Zhao Feng ang itim na staff sa dimensyon ng kanyang God Eye.
Maging si Zhao Fang ay hindi maiwasang hilingin na maunawaan ang death intent at gamitin ang divine weapon na ito dahil ito ay napakalakas. Sa kanyang mga kasanayan sa pag-unawa, hindi dapat napakahirap na unawain ang death intent. Gayunpaman, ang death intent ay isang nakakasakit na layunin, at si Zhao Fang ay nagkaroon na ng layunin ng apoy, kidlat, at metal para sa opensa. Bukod pa rito, si Zhao Wang ay may Eye of Death, kaya ang itim na tauhan na ito ay mas bagay para sa kanya. Tama, nandyan din ang God-Sealing Stone. Nang banggitin ang itim na staff, naalala nito si Zhao Fang ang God-Sealing Stone na pumipigil dito. Shua. Lumabas si Zhao Fang mula sa Misty Spatial World at kinuha ang mga sirang piraso ng God-Sealing Stone. Weng. Isang di nakikitang kapangyarihan ng pagbubuklod ang kumalat. Ang anumang layunin o kapangyarihan ay pinaghigpitan at hindi na ilabas ang kanilang buong kapangyarihan. Sayang ang gayong kayamanan. Bahagyang umiling si Zhao Fang at bumantong hininga. Ayon sa Golden Armed Race, ang God-Sealing Stone ay isang kayamanan na kumakatawan sa God-Sealing Race, na nasa ika-14 na pwesto sa 10,000 Ancient Races. Ang God-Sealing Stone na ito ay maaari pang itatak ang nakakatakot na itim na tungkod. Kung magagamit ito ni Zhao Fang sa pakikipaglaban, ang kalaban ay hindi na makakagamit ng anumang kapangyarihan at papatayin lang niya. Sa pag-iisip hanggang doon, si Zhao Fang ay labis na ayaw sumuko. Kailangang mayroong isang bagay na may halaga sa God-Sealing Stone. Bagaman nasira ang God-Sealing Stone, nandoon pa rin ang kapangyarihan ng pagbubuklod. Hindi ko lang magagamit. Pagkatapos ng lahat, hindi ako mula sa God-Sealing Race. Bulong ni Zhao Fang. Kung siya ay mula sa God-Sealing Race, maaari niyang gawing isang piraso muli itong God-Sealing Stone. Marahil kung naiintindihan ni Zhao Fang ang sealing intent, magagamit niya ito. Bukod pa riyan, maaari rin niyang gamitin ang mga sirang piraso ng God-Sealing Stone na ito para gumawa ng sealing array, ngunit hindi maglalakas loob si Zhao Fang na ihayag ang gayong kayamanan ng ganoon kadali. Iyon ay nangangahulugan na kailangan kong maunawaan ang layunin ng pagbubuklod. Bahagyang nawalan ng magawa si Zhao Fang, ngunit ito lang ang magagawa niya. Nakita na niya ang kapangyarihan ng God-Sealing Stone noon. Ang God-Sealing Stone na ito ay maaaring pigilan ang mga kaaway sa pag-teleport o paglipat sa kalawakan. Kinuha ni Zhao Fang ang 2 piraso ng God-Sealing Stone at umupo habang inilalagay niya ang kanyang kamalayan sa God-Sealing Stone. Napakalalim ng kapangyarihan ng pagbubuklod. Naramdaman ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng selyo. Ibang-iba ito sa 5 elemento o ang Tao of Wind Lightning. Weng. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye para pagbutihin ang kanyang bilis ng reaksyon at kakayahan sa pag-unawa. Kasabay nito, nagsimulang suriin ng kanyang gininto ang mata ang istruktura ng God-Sealing Stone. Sa tulong ng 2 piraso, hindi nagtagal ay nakapagsanib si Zhao Fang sa mundo ng pagbubuklod, at nakuha niya ang isang maliit na tipak ng sealing intent. King of Gods, Kabanata 1189. Space-Time God Eye. Habang naglilinang, paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan si Zhao Fang kay Zhao Wan upang makakuha ng mga ulat sa katalinuhan. Sa kasalukuyan, ang mapa ng Ancient Dream Realm sa isip ni Zhao Fang ay hindi kapani-paniwalang malaki. Ito ang produktong nilikha mula sa hindi mabilang na mga taon ng pagsisikap sa bahagi ng maraming paksayon sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa araw na ito, nalaman ni Zhao Fang na, bukod sa mga paksayon mula sa Gulong Zone, ilang paksayon mula sa Tianyan Zone ay pumasok din sa Wild Ancient Secret Dimension. Unti-unting umakyat ang mga tao dito. Para sa Wild Ancient Secret Dimension na nagbubukas lamang ng isang beses bawat 10,000 taon upang mabuksan ng maaga ay maaaring dahil sa akin. Matibay na naniniwala si Zhao Fang na siya ang dahilan. Gayunpaman, kung ang lihim na dimensyon ay maaaring magbukas ng maaga, maaari rin itong magsara ng maaga, at ang mahalagang puntong ito ay maaaring depende rin kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang mga eksperto sa labas ay halos nag-ooperate sa perimeter, ngunit habang dumarami ang mga tao, tataas ang lakas ng pakikipaglaban ng kanilang grupo, at mas lalo silang lalapit sa rehiyon para maghanap ng mas malaking kapalaran. Ang karamihan sa mga paksayon na ito ay 5-star na paksayon. Napakahirap para kay Zhao Fang nasaktan ang sinuman kahit na nagawa niyang makihalubilo sa isa sa kanilang mga grupo,
at magiging napakahirap para sa kanya kung siya ay matuklasan. Nang maunawaan ito, nagpasya si Zhao Feng na ipagpatuloy na lang ang paglilinang, pangunahin ang pagtutok sa 5 Elemental Wind Lightning Technique at pag-unawa sa God Sealing Stone. Kasalukuyang magagamit ni Zhao Feng ang isang maliit na piraso ng kapangyarihan ng silang. Whoosh! Ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, nag-imprenta ng isang transparent na inscription sa hangin. Isang sinaunang ibong yaw na nagkataon na lumilipad sa lugar na ito ay biglang bumulusok mula sa langit. Ang ibong yaw ay natakot sa kanyang talino. Kahit na ito ay isang ibon, kahit papaano ay hindi ito makakalipad ng biglaan. Sa kabutihang palad para dito, pagkatapos ng pagkahulog ng ilang sandali, nabawi nito ang kakayahang lumipad at nagmamadaling tumakas sa kakaibang lugar na ito. Isang araw, nagpadala si Zhao Wan kay Zhao Feng ng bagong impormasyon tungkol sa Heaven Devouring Sacred Land. God Realm Sacred Land, Heaven Devouring Sacred Land. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zhao Feng ang terminong God Realm Sacred Land. Swish! Agad na tinawag ni Zhao Feng ang Black Destruction Serpent Dragon. Little Black, ano ang God Realm Sacred Land? Direktang tanong ni Zhao Feng. Halos tiyak na malalaman ng Black Destruction Serpent Dragon ang sagot. Hahaha, Master, siguradong naniniwala ka na ang pinakamalakas na paksayon sa Ancient Desolate Realm of Gods ay ang 5-star factions, tama ba? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng mapang asar ng ngiti. Hindi ba ganoon ang kaso? Si Zhao Feng ay namangha. Sa isip niya, nakuha na niya ang konsepto na ang 5-star factions ang pinakamalakas sa lahat. Ang gulong zone ay may 3-5-star na paksayon, 10 at ilang 4-star peak faction, mas marami pang 4.5 star na paksayon, at hindi mabilang na 4 na bituin na paksayon, ngunit ang Diyos na namamahala sa lahat ng paksayon na ito ay ang God Realm Sacred Land ng gulong zone, ang Heaven Devouring Sacred Land. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpahayag ng paggalang at pananabik. Sa isip nito, ang isang God Realm Sacred Land ay ang Diyos ng isang mundo at hindi maaaring labanan. Ang Heaven Devouring Sacred Land ng gulong zone ay itinatag ng Heaven Devouring Race. Nagpatuloy ang Black Destruction Serpent Dragon. Heaven Devouring Race, ika-17 na nireranggo sa 10,000 Ancient Races. Ang impormasyon tungkol sa Heaven Devouring Race ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Mayroon din bang God Realm Sacred Land ang Spiritual Race? Biglang may naisip si Zhao Feng at nagmamadaling nagtanong. Ang paglalarawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagpaisip kay Zhao Feng na ang God Realm Sacred Lands ay ang pinakamalakas na pagirial sa Ancient Desolate Realm of Gods. Dahil ang Spiritual Race ay nireranggo sa ika-19 sa 10,000 races, magkakaroon din kaya ito ng God Realm Sacred Land. Kung iyon ang kaso, paano mahahanap ni Zhao Feng si Zhao Yufei? Ang God Realm Sacred Lands ay napakalaki, pinakamataas na pagirial na namuno sa buong mga zone. Dahil malakas ang bloodline ng isang tao ay hindi automatikong nangangahulugan na ang isa ay makapangyarihan. Batay sa naaalala ko, ang Spiritual Race ay walang God Realm Sacred Land. Nag-isip ng ilang sandali ang Black Destruction Serpent Dragon bago sumagot. Tumanggaw si Zhao Feng, kinikilala ang mga salita ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang isang malakas na bloodline ay hindi kinakailangang isalin sa isang kaukulang antas ng lakas. Ang isang bloodline ay maaaring magbigay sa isang tao ng isang magandang pundasyon, ngunit hindi ito makapagpasya sa hinaharap ng isang tao. Hindi man lang mabilang ni Zhao Feng ang lahat ng mga eksperto na natalo niya na may mas mahusay na bloodline kaysa sa kanya. Dito na lang magtanim. Maaari mong kunin ang mga mapagkukunan, ngunit huwag ganap na sirain ang mga ito. Nagbabala si Zhao Feng. Ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging sanhi ng pagkahilig nitong sirain ang lahat at makakuha ng lakas mula sa pagkawasak na ito. Ang Ancient Dream Realm ay napakagandang lugar na may napakagandang mapagkukunan, kaya paano niya papayagan ang Black Destruction Serpent Dragon na sirain ito? Maraming salamat, Master. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakita ng isang nasasabik na ekspresyon. Wala itong ideya kung paano makapasok si Zhao Feng sa Wild Ancient Secret Dimension, at kung hindi gustong sabihin ni Zhao Feng, hindi nito malalaman. Whoosh!
Naglaho ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa wakas ay pinahintulutan na ito ni Zhao Feng na makagalaw ng malaya, at sa isang lihim na dimensyon na puno ng kayamanan. Magiging kakaiba kung hindi gagamitin ng husto ng Black Destruction Serpent Dragon ang pagkakataong ito. Nang mawala ang Black Destruction Serpent Dragon, tinawagan ni Zhao Feng si Zhao Wang. Sisimulan kong gumawa ng pangatlong soul clone. Bantayan mo ako dito. Utos ni Zhao Feng. Matagal na niyang natapos ang paglinang sa ikatlong antas ng soul splitting technique. Sa panahong ito, pinaikli niya ang kanyang soul intent, dinala ito sa antas ng pinakamataas na rank 1 True God, bago nagpas siyang hatiin itong muli. Sa kanyang dimensyon ng God Eye, mayroon pa rin siyang Eye of Samsara, ngunit ang mata na ito ay kontrolado lamang ang Samsara of Life at walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit kahit na ito ang kaso, ang Samsara of Life ay napakahalaga kay Zhao Feng. Nasa ilalim na ng kanyang utos ni Zhao Feng ang malalakas na puwersang panlaban ng Black Destruction Serpent Dragon, Zhao Wan, at Zhao Wang, kaya hindi masyadong makakaapekto sa kanya ang pagkakaroon ng isa pang malakas na puwersang panlaban. Gayunpaman, ang paggamit ng Eye of Samsara of Life ay eksakto kung ano ang gusto niya. Batay sa naunawaan ni Zhao Feng, ang Samsara of Life ay may dalawang gamit. Ang una ay upang madama kung ang ilang mga tao ay muling nagkatawang tao o hindi, at ang pangalawa ay upang buhayin ang mga wasak na kaluluwa, sa asensya ay bumuhay sa kanila. Kahit ang isang durog na kaluluwa ay maaaring buhayin muli. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap sa pananabik. Ang nakakatakot na kakayahang ito ay ang tunay na paggamit ng Eye of Samsara of Life. Kung maiintindihan ng isa sa mga clone ni Zhao Feng ang kakayahang ito, kung mapatay si Zhao Feng sa hinaharap, maaaring buhayin siya ng clone. Gayunpaman, ang kailangan ay ang clone na may Eye of Samsara ay kailangang maging sapat na malakas. Ito ay dahil espesyal ang kaluluwa ni Zhao Feng. Ito ay isang lightning soul body na may God spiritual eye na nakapaloob dito. Ginamit ni Zhao Feng ang Earth Escape at naglakbay ng malalim sa ilalim ng lupa, kung saan sinimulan niyang gamitin ang ikatlong antas ng soul splitting technique para hatiin ang kanyang kaluluwa. Matapos hatiin ang kanyang kaluluwa ng 2 beses, si Zhao Feng ay nagkaroon ng napakaraming karanasan at nagkaroon ng panlaban sa sakit na iyon. Pagkaraan ng 10 araw, natapos ni Zhao Feng ang soul splitting. Pagkatapos ay sinunod ni Zhao Feng ang paraan na ginamit niya kay Zhao Wan, na lumikha para sa ikatlong clone ng isang napakataas na uri ng katawan gamit ang isang malaking halaga ng mahalagang sinaunang mapagkukunan at sinaunang dugo. Ibinibigay ko sa iyo ang Eye of Samsara. Pagsamahin ito. Ibinigay ni Zhao Feng ang Eye of Samsara at ang Soul Eye Refining Technique sa ikatlong clone. Ang pangatlong clone ay kasalukuyang masyadong mahina upang hindi magamit, kaya't pinananatili ito ni Zhao Feng dito at linangin upang itaas ang antas nito. Rumble. Ginamit ni Zhao Feng ang Earth Escape para maghukay sa lupa. Pinadalhan ako ni Zhao Wan ng iba pang balita. Habang nararamdaman ni Zhao Feng ang impormasyon sa kanyang isipan, napuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ang impormasyong ipinadala ni Zhao Wan sa pagkakataong ito ay nagsabi na, bukod sa kapangyarihan ng Gulong Zone at ng Tianyan Zone, ang mga paksayon mula sa isa pang pangunahing sona ng Ancient Desolate Realm of Gods ay pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Ang sonang ito ay tinawag na Yanglong Zone, at ito ay napakalayo mula sa Gulong Zone. Ang mga paksayon mula sa Yanglong Zone ay nakapasok lamang sa Wild Ancient Secret Dimension dahil sa God Realm Sacred Land. Mula sa sinabi ng mga eksperto ng Yanglong Zone, ito ang pinakamataas na Diyos ng Yanglong Zone, ang Spacetime God. Ginamit niya ang kanyang Spacetime God ay para lumaban sa mga batas ng kalikasan at i-connecta ang mga paksayon ng Yanglong Zone sa Wild Ancient Secret Dimension. Ang Spacetime God ay, ito ang unang pagkakataon mula noong dumating siya sa Ancient Desolate Realm of Gods na nakarinig si Zhao Feng ng chismis tungkol sa 8 Great God Eyes. Sa 18 zone sa Ancient Desolate Realm of Gods, tanging ang Gulong Zone at ang katabing Tianyan Zone lamang ang nakakonekta sa Wild Ancient Secret Dimension, ngunit ginamit ng Spacetime God ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga kakayahan upang puwersahang i-connecta ang Yanglong Zone sa Wild Ancient Secret Dimension. Ito ay isang taong tunay na karapat-dapat sa pamagat ng Spacetime God.
Ang ganitong uri ng divine ability ay magagawa lamang sa pamamagitan ng space-time eye. Nakita ni Zhao Feng na imposibleng kumalma. Hindi niya akalain na magiging napakalakas ng space-time God Eye. Kung ito ang kaso, hindi rin magiging normal ang 7 pang mga God Eye. Thump thump. Thump thump. Nagsimulang tumibok ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng, na naglabas ng hindi maipaliwanag na pananabik at pagnanais na makipaglaban. Darating ang araw na makikita ko mismo ang 8 Great God Eyes. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumikinang. Thwish. Dumating si Zhao Feng sa taluktok ng bundok kung saan siya nag-iisa, at kumuha siya ng ilang soul materials para pagalingin ang pinsalang dulot ng paghahati ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang kasalukuyang antas, mababawasan ni Zhao Feng kung gaano hamina ang kanyang kaluluwa sa paghahati, ngunit hindi niya mapigilan ang lahat ng pinsala. Hindi nagtagal bago tuluyang gumaling ni Zhao Feng ang kanyang kaluluwa. Sa oras na ito, pinadalhan siya ni Zhao Wan ng isa pang agarang mensahe, isang mensahe na nagpatayo at nanginginig kay Zhao Feng. Pinaplano kong maghintay hanggang sa maging demigod ako bago lumipat, ngunit ngayon ay tila dapat akong mauna at lumampas sa ibang pagkakataon. Ang mga mata ni Zhao Feng ay naging malungkot, isang pahiwatig ng pagkaapurahan sa kanilang kaibuturan. Sa napakaraming mahalagang mapagkukunan sa kanyang pagtatapon, nagawa ni Zhao Feng na maayos na linangin ang Metal of Wind Lightning. Kasabay ng katotohanan na ang kanyang pundasyon ay napakatatag, si Zhao Feng ay maaaring makapasok sa isang perpektong estado. Black Destruction Serpent Dragon, padadalhan kita ng mapa at target na lokasyon. Pumunta ka doon at hintayin mo ako. Agad na nagpadala si Zhao Feng ng mensahe sa Black Destruction Serpent Dragon sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Thwish. Sa isang madilim na guhit ng liwanag, dumating si Zhao Wang sa gilid ni Zhao Feng. Dahil naabot na ni Zhao Wang ang level 1 nanogram death intent, ang bilis ng kanyang cultivation ay tumaas ng husto. Siya ngayon ay nasa antas ng demigod at magiging kapaki-pakinabang. Zhao Wang, umalis na tayo. Inilagay ni Zhao Feng si Zhao Wang at ang kanyang sinaunang beast horde sa Misty Spatial World at naglaho sa isang stream ng mahinang gintong liwanag. Matapos mawala ng medyo wala pang isang buwan, muling dumating si Zhao Feng sa Phoenix Forest, kung saan sinusubukan pa rin ng ilang menor de edad na kapangyarihan na maghanap ng kayamanan mula sa pugad ng Phoenix. Ilang sandali lang bago nakita ni Zhao Feng ang Forest of Death. Ang Forest of Death ay hindi na ang parehong kagubatan, dahil ang itim na fog ng kamatayan at ang silang energy ay parehong nawala, nag-iwan lamang ng hubad at lantang mga puno. Ngunit medyo marami pa ring tao sa loob, naghahanap ng kayamanan. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na mga eksperto ang minsang nakapasok sa lugar na ito at doon namatay. Hindi ito pinansin ni Zhao Feng at nagpatuloy. Biglang huminto si Zhao Feng sa gitna ng hangin, isang walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa ibaba, isang grupo ang patungo sa ilang direksyon, at isang partikular na tao sa grupong ito ay tumigil din, tulad ni Zhao Feng. Ang taong ito ay si Shi Feng, ngunit wala na siyang marangal na mukha na maaaring baliwalain ang lahat ng bagay. Ito ay isang mukha ng pagkabigla na kasalukuyang nakatitig kay Zhao Feng nang hindi makapaniwala. Paanong nangyari ta? Paano lumabas si Zhao Feng sa Wild Ancient Secret Dimension? Nakapasok si Shi Feng sa Golden Jade Race sa pamamagitan ng kanyang master, ang Sky Feather Island Lord, at sa kabutihang palad ay nakakuha ng isang entry spot. Ngunit si Zhao Feng ay walang tao, isang taong sinusuportahan ng mahinang Blazing Fire Golden Ship Race. Paano rin siya makikita sa Wild Ancient Secret Dimension? Dahil nagkita tayo dito, hayaan mo ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili, pinapatay ang intensyong lumalabas sa kanyang katawan. Ang pagpatay kay Shi Feng ay hindi lamang dahil siya ay disipulo ng Sky Feather Island Lord. Higit sa lahat, nakilala ni Shi Feng si Zhao Feng, at kung sasabihin niya sa Sky Feather Island Lord ang kanyang nakita dito, malamang na agad na mahulaan ng Sky Feather Island Lord na si Zhao Feng ay maaaring pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension sa tuwing siya ay ninais.